Nasa napakas Ite-take two ko mga tol ha. Take two tayo ulit. Siyempre, nire-replay po natin ito eh. Shout out po sa inyong lahat. Napakasarap pakinggan yung katagang no one is above the law. No former president is above the law. No vice president is above the law. And no senators is above the law. Ito po ngayon ang pag-uusapan natin. Si Senator Rodante Marcoleta kasama po ng mga kanyang co-accused na sina Mike Defensor, Joseph Espiritu at saka si Aristotel Biray. Sila po ay arestado ng lahat ng ating Philippine National Police at sila po ay nasa kulungan na maliban po dito kay Rodante Marcoleta na ngayon ay nasa PNP General Hospital dahil po sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Masaya ba kayo sa mga nangyayari ngayon mga tol? Majority po ng mga Pilipino, ang nakikita ko po sa comments po ninyo, kayo po ay natutuwa na meron pong hustisya na nakikita po ngayon maliban sa mga Duterte supporters dahil para sa kanila, ito po ay panggigipit at pamumulitika at pag-aalis sa kanila ng karapatan po nilang magsalita. Yan po yung paniniwala ng mga Duterte supporters. Pero sa majority ng mga Pilipino, napakarami po nating naniniwala na ito po ay isang proseso ng paghahanap po ng pananagutan at hustisya. Kaya personally, ako po ay masaya. Isa lang naman yung parte na ikinalungkot ko kahapon sa balita. Hindi para kaawaan si Mike Defensor, kung hindi yung kanyang anak na bata, no? Sa parte ng bata ako'y nahahabag dahil yung kanyang ama makukulong, pero hindi po para kay Mike Defensor. Ngayon, puntahan po natin ang mga balita sa nakalipas po na 24 oras. So, para tayong nasa GMA 7 ha. Ito nga po makikita nyo po dito yung 4 na mugshot. Tinakpan na po yung kanilang mga mata pero sa iba pong kumakalat na mga mugshots sa internet, kitang-kita naman po yung kanilang mga mukha. Sina Mike Defensor mula po sa kaliwa, si Joseph Espiritu, si Rodante Marcoleta, at si Aristotel Biray. Yung baluyot pala na madalas kong nababanggit kamakailan, middle name po nito pong si Aristotel Biray. Sabi po dito sa Inquirer.net, all 4 plunder accused taken into custody. Look, the PNP noted that the 4 individuals accused of plunder, Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, and businessmen Joseph Espiritu and Aristotel Biray, had been arrested and accounted for on Monday. Marcoleta was arrested at the Sandigan Bayan after his motion to quash was denied. Shortly after, Defensor and Espiritu were nabbed while conversing at a coffee shop in Quezon City. Meanwhile, Biray was caught at around 6:45 in the evening at a gasoline station in Quezon City. The non-bailable plunder charges stem from a 75 million pesos donation that Defensor, Espiritu, and Biray made to Marcoleta when the latter was a congressman, supposedly before his 2025 senatorial bid. Saklap para sa mga nag-donate. Nag-donate na sila kay Marcoleta, nakasama pa sila sa nakakulong ngayon. Walang magagawa. Bakit ba naging napakabilis ng pangyayari para po kay Marcoleta at sa mga co-accused niya? Ito lang po kasi yung abogado na umaamin sa kanyang kasalanan. No? Indirectly inamin niya kasi na siya po'y tumanggap ng mga donasyon sa mga tao po na yan. At babalikan po natin, kahit magpaulit-ulit po ako dito, okay lang para sa akin. Ewan ko po, para sa inyo. Kung kayo po'y nagsasawa, wala po akong magagawa. Pero gusto ko pong ulitin bilang
bilang pagpapatotoo na hindi po ito gawa-gawa lamang. Ito po ay produkto ng pag-amin mismo nitong si Rodante Marcoleta. Utang po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Mm-mm. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Mhm. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, Aha. tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Mhm. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Mhm. Wag daw i-disclose sa napakaraming mga reasons. Pero nung naipit lang siya ng bahagya, aba, ikinanta kaagad yung tatlo. No? Sabi ni Senator Ping Lacson, malamang sa malamang marami pa yan. At ako'y naniniwala po doon. Maswerte na lamang yung iba pang mga nag-donate dito kay Marcoleta na hindi sila pinangalanan ni Marcoleta. Kaya kung ako doon sa tatlo, kay Defensor, kay Biray at saka kay Espiritu, mabubuisit ako dito kay Marcoleta eh. Naturingang abogado, hindi iniisip yung mga sinasabi, itutuloy, naswak sila ngayon sa oblo. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Mhm. No? Tinulungan mo si Ah. baka ipitin. Aha. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi may mga kaibigan naman ako talaga. Mhm. Pero Papa. pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige. Nililet down ko yung predicate. Okay. Di ba? Excited ka talaga Excited eh. ako eh, kasi Oh. nakapuntos na Okay, eh. Oh. ito lang ang kanilang pakiusap. Mhm. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Mhm. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Mhm. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, halos ganun ang sarili. Mhm. Huwag mo lang i-disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Mhm. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, Mhm. mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Mhm. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Di ko maiwasan talagang hindi matawa mga tol kapag binabalikan ko po yung pag-amin na yan ni Rodante Marcoleta eh. Kasi akala mo nung nagsasalita siya na ito, nung mga panahong iyan, talagang hindi niya bibitawan yung identity ng mga donors niya. Pero pinatawag lang ng COMELEC. At sa posibilidad na kasuhan ng election offense, siguro nataranta ito, hindi niya naisip na yung paggamit niya ng Peñera Doctrine, pag-amin sa donasyon at pagdisiwalat ng mga pangalan na nag-donate sa kanya, mauuwi ito ngayon doon sa isang kaso na I do not know kung alam niya ba o nalimutan niya lamang. Kasi abogado ito. 'Di ba? Ang presumption, dapat alam niya yung mga umiiral po na batas. Dahil po sa pag-amin niya na yan, nauwi tuloy diyan po sa pinag-uusapan po nating kaso kung saan silang lahat ay arestado.